Kung tatanga-tangang Duterte supporter ka, maniniwala ka na walang due process sa kinakaharap po ng impeachment complaint nitong si Sara Duterte. Uulitin ko kung tatanga-tanga kang Duterte supporter, mapapaniwala ka na walang due process. Pero kung ikaw ay nag-iisip ng tama, matino at hindi tatanga-tangang DDS, alam mo na merong due process na ibinibigay at tama ito pong si Congressman Joel Chua. Sobra-sobra pa nga. No, kitang-kita naman natin mga tol kung paano po binigay ang pagkakataon dito po kay Sara Duterte sa kampo niya para po sagutin ang mga akusasyon laban po sa kanya. Papaano pong mangyayari na walang due process kung ikaw ay binigyan ng pagkakataong malaman ano ba ang mga reklamo laban sa iyo at ikaw ay binibigyan ng pagkakataong sumagot. In fact, nitong nakalipas na mga araw ay opisyal na pong pinadala ng Committee on Justice ang imbitasyon para po dumalo sa pagdinig. Ito pong si Sara Duterte at nasa sa kanya na ngayon yan kung siya po'y personal na dadalo o ipagkakatiwala niya na lamang po sa kanyang mga abogado yung kanyang depensa. Pero tandaan po natin, sa committee level kasi, hindi po pwedeng mag-participate dyan ng abogado. Kung meron pong paghahain ng mga ebidensya ang complainant, ang pwede pong magkontra dito, walang iba kung hindi ang respondent mismo. At yun po si Sara Duterte. Kaya kung hindi po siya dadalo, mapapabilis po ang proseso. Ibig sabihin, yung mga ihahaing ebidensya ng complainant ay pagsasama-samahin, susuriin at titingnan kung may sapat mong basihan. Ang tawag po doon, determinasyon po ng probable cause para po ito ay iakyat sa plenaryo at pagbutuhan ng mga miyembro po ng House of Representatives. Pero mukhang pinipili po ng kampo ni Sara Duterte na lihisin ang paniniwala po ng publiko, palabasin in particular na wala daw pong due process. At yung mga content creator at personalidad na sumusuporta dito sa pusit, no, sa President wannabe na si Sara Duterte, pinalalabas pa nila na inuuna pa raw po ng Kongreso ang impeachment kaysa sa mga mas mahalagang bagay sa ating lipunan sa kasalukuyan. Lalong-lalo na ngayon, ginagamit po nila yung halaga po ng piso laban sa dolyar para palabasin na kagaguhan lamang daw po ang pinagagagawa ng House of Representatives at inuuna pa ang impeachment nitong si Sara. Yun po, ayon kay Fiscal EJ, red herring o paglilihis doon po sa tunay na issue. At tama po si Fiscal EJ doon. No? Ang kasalukuyang sitwasyon, wine-weaponize po ng mga Duterte supporter para po iligtas sa scrutiny ng publiko itong si Sara Duterte. Pero tandaan po natin, ang pananagutan, kahit anong sitwasyon ang mangyari sa kasalukuyan, hindi po pwedeng ipagsawalang bahala po yan. In fact, pwede nga po yan pagsabayin at ganun po ang ginagawa ng Congress sa kasalukuyan. Kung titingnan nyo po, marami na pong mga measure undertaken ang House of Representatives para po tumulong sa ating ehekutibo na malabanan ito pong epekto ng giyera sa Middle East. Pero alam po ninyo, dahil nga po tatanga-tanga itong mga Duterte supporters, napapaniwala po sila na gano'n ang sitwasyon, inuuna pa ang impeachment kay Sara. Ang hindi nila nakikita, kung hindi po papanagutin ang mga tiwaling tao sa gobyerno, mamimihasa po ang mga ito. Dito wala tayong sinisino. Kung kinakitaan lamang ng ebidensya, si Congressman Martin Romualdez, di tutulig sa hindi natin dito yan, kahit yung kanyang opisina nung panahon ng speaker siya, ay nakatulong personally sa akin at sa aking misis nung kami po ay na-ospital sa mga nakalipas na pagkakataon. Kasi doon lang naman tayo sa tama at dapat. After all, hindi naman po utang na loob na dapat tanawin yon sapagkat kung tinulungan man ako ng opisina ng House Speaker, yun po ay pera pa rin ng taong bayan, naging instrumento lamang sila. Kaya hindi tayo dapat magpadala dahil lamang po sa tulong na yon. Kaso lang, syempre, wala namang ebidensya laban kay Congressman Martin Romualdez. In fact, inilabas na nga po yung naging investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure at sinasabi po doon na hindi kinakitaan
ng sapat na basihan para po kasuhan ito pong si Congressman Martin Romualdez. At iba ang sitwasyon dito kay Sara Duterte. Dito, ang dami pong nagiging basihan para po siya'y akusahan, partikular nito pong impeachment. Kaya nga po, sa nakalipas po na pagkakataon, di ba? Napanood po natin ito, kaya wag nilang sasabihin wala pong due process dito. Ibinigay ang pagkakataon sa kampo ni Sara Duterte. Una, para madetermina ang sufficiency in form at unanimous ang members po ng Committee on Justice na bumoto pabor para po dito. At nung March 3 at March 4, determinasyon naman po ito ng sufficiency in substance at nakakuha po ito ng super majority votes, 54 against 1. At wag natin kalilimutan na yung nag-iisa, birds of same feather flocks together talaga eh. Bastos itong mga Duterte. Kaya yung nagtatanggol na kongresista, bastos din na si Congressman Jesus Bong Suntay. At dahil po doon, dinetermina na sufficient in substance. At dahil sa pagkakataon na yon, pinadala na ngayon as part of due process yung notice kay Sara Duterte o sa kampo niya na sa mga darating na pagkakataon, yung determination pa pala ng sufficiency in grounds. 'Di ba? Pinadalhan sila ng notice 10 days. After that, March 16 past 4 in the afternoon, nag-submit sila ng kanilang answer na tinatawag na ad coetelam, na ang ibig pong sabihin, sumasagot po sila pero hindi po nila inaalis ang posibilidad na questionin ang prosesong pinagdadaanan ng impeachment case nitong si Sara Duterte. At dahil nga po, ganun ang naging sagot nila na more on general denial dahil wala po talaga silang partikular na answer doon po sa mga allegations, ay unanimous muli bumoto po ang Committee on Justice noong March 18, 2026 na sufficient of the grounds for impeachment yung mga reklamo kay Sara Duterte. And ito po ang mga yon: pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo, ng ating unang ginang, at ng dating speaker na si Martin Romualdez. Ang sinasabing hindi maipaliwanag na yaman, ang hindi pagsunod sa mga requirements po ng SALN, ang di umano'y panunuhol at di tamang paggasta ng confidential funds. 5 po iyon na sapat pong basihan para po masabing merong culpable violations of the Constitution, high commissions of high crimes, at saka syempre betrayal of public trust among other grounds for impeachment. At dahil nga po sa nadetermina na yung sufficiency on or in grounds, ay pinadalhan na po ng notice ito pong si Sara Duterte para po mag-appear sa mga petsa na March 25, ilang araw na lamang po yan mula ngayon, sa April 14, April 22, at April 29. Again, bilang bahagi pa rin po ng due process. Pero ito sinabi ko na po ito sa makailang beses po nating live streaming. Sa ating hula, malamang sa malamang tatama po tayo dyan, hindi po dadalo ito pong si Sara Duterte sa Committee on Justice dyan po sa House of Representatives. Kasi baka magkaroon po ng version 2.0. Alam nyo po mga tol kung ano yung version 2.0? Ito po yung itok-itok. Ha? Baka kasi magkaroon ng itok-itok pagka dumalo dyan si Sara Duterte. Kung hindi naman, baka magkaroon ng version 3.0 or 4.0 sa meltdown nitong si Sara Duterte. Kung matatandaan ninyo, noong October 2023 and November 2023, magkasunod na buwan, nag-meltdown ito pong si Sara Duterte at ang pinaka-highlight po doon, yung pagbabanta niya. Sabi niya, PI ninyong lahat. Oh, 'di ba? Ganun pa yung meltdown niya doon eh, no? Pero yan po ay hula ko lamang na hindi po siya dadalo, ano? Malamang sa malang tatama po yung hula na yan. Kasi tingin ko estratehiya po nila yan eh. Pero ganun pa man, magpapatuloy po ang proseso at pakinggan po natin ang interview kay Congressman Joel Chua kanina ng DZMM. No? Dito, panoorin po natin mga tol.
Makakasama po natin si Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila, Chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability at member ng House Committee on Justice. Good morning po, Congressman Chua. Welcome. Hi, Kong. Good morning. Hi, magandang umaga, Christian and Victoria at sa lahat ng inyong mga talusubaybay. Opo, thank you po muli sa inyong pagsama sa amin ng ganito kaaga, Kong. Sir, nitong nakaraang linggo, kayo po ay na-determine na sufficient in grounds yung impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Can you explain to us lang po briefly ano ang difference ng sufficient in grounds sa sufficient in substance? Kasi hanggang dun lang yung natatalakay Yes. before, hanggang sufficiency in Ngayon substance. pa Yung lang pala, pumusad. may grounds din pala. Ano yun? Yung sufficient in Hindi ka naman siguro katulad ni Congressman Paulo Henry Marcoleta, Miss Reporter, ha? Kasi si Marcoleta, ganyan yung tono niya nung nakaraan, di ba? Kina-question niya yung committee dahil daw po doon niya lang daw narinig na meron palang sufficiency in grounds. Kaya tuloy nasabihan siya ni Congressman Joel Chua, hindi man direkta pero sinabi ni Congressman Joel Chua na dapat magbasa ng rules. Hindi naman siguro ganun yung reporter. substance. Ito yung una namin tinalakay. Ang parameters nito ay pag binasa mo yung salaysay o yung complaint, meron bang offense na na-commit? Like for example, may kagaya nga yung isa, yung sinasabi nila, yung threat, di ba? Yung pagbabanta. Now, ano naman yung sufficient in ground? Ito namang sufficient in ground, yung bang na-commit na offense charge, pasok ba dun sa grounds for impeachment? At papasok yung 6. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, kasi maaaring pumasok sa offense charge, pero ano sa... Pasensya na kung itutuwid lang natin yung narinig po natin, ha. Hindi papasok yung 6. Alin man po doon sa 6. Kasi definitely wala naman pong treason doon po sa mga ginawa ni Sara Duterte. 6 yung grounds for impeachment as stated sa ating constitution, pero syempre alin man doon sa 6, pero ang mga particulars doon yung narinig natin, culpable violations of the Constitution, commission of high crimes, tapos yung betrayal of public trust, graft and corruption, di ba? O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. grounds, di ba? Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, Yon, bribery. high crimes, other high crimes, graft and corruption, at saka treason. Wala yung So treason yun lang doon. yung 6 na ground for Opo. impeachment. O, yun yung 6 na grounds, pero sa ginawa ni Sara Duterte, wala yung treason, mga tol, ha? Para lang malinaw tayo. Oo. At lahat ng complaints, sir, laban kay VP, pasok yun doon sa mga impeachable offense. Tama po kayo. Okay, okay. So, sir, Sabi na guilty siya. opo, wala Sinasabi pa. Wala pang ebidensya. Kumbaga, ay, yung ebidensya, titingnan nyo pa lang po sa trial, which is going to happen on March 25. Ano pa lang yan, probable cause pa lang. Baka nga may nangyari. Yung talagang masasabi mo na full-blown trial, mangyayari po yan sa Senado na. Okay, sir. Can you expound, sir? Anong ibig sabihin ng probable cause? At bakit hindi pa yung mismong, kung may guilt, hindi pa yung mismong presence ng guilt ang makikita doon sa inyong gagawin? Okay, kasi yung sa unang dalawa, yung sufficient in substance at saka yung sinasabi natin na merong may sufficient ground, ito yung lamang, yung pag binasa mo lamang yung masasabi natin yung complaint itself, di ba? So pag kasi dito sa mini hearing o mini trial sa House Committee on Justice, dito mabibigyan ng opportunity na mag-cross-examine at saka mag-direct examine yung mga members. Di ba? So, pag binase doon sa mga ebidensya, posible ba na ginawa niya yung mga grounds na yun? Okay. Okay. Pagdating sa hindi mo ba posible ba? O posible, o di may probable cause. Pero kasi pagdating doon sa
sa mismong Senado. Ito na yung mismong trial proper. Magpo-cross-examine na dito yung mga abogado na mismo nung respondent. Mm-mm. Mas malalim, kumbaga mas malalim na trial na Opo. doon sa Senado. Oo. So, kahit probable cause yung i-determine po ng Kamara, pero may mga evidence na, may documents at may witnesses na rin po na kakausapin. Nagkakamitin na yun ang gagamitin pagsampa sa Senado. So ibig sabihin kung maaari pa rin na hindi to tuluyang umusad hanggang sa dulo kung pagdating po sa pagtukoy natin ng probable cause ay merong makikita mga Butas. butas o mag-fell short po tayo doon. Tama po kayo. Kaya nga, ito talaga, sobrang due process ng gagawin. Yan. Di ba? Kasi nakalagay dun sa ating rule. Narinig ninyo mga tol, no? Sampal ito sa mukha ng mga Duterte supporters eh. Sa totoo lang. Kaso lang mas naniniwala sila kung ano yung sinasabi sa kanila. Sabi wala daw po due process. De, sobra-sobra na, I agree. Diba? Saan ka naman nakakita na halos manikluhod na itong mga nagrereklamo na sumagot ka lang? Diba? Tandaan natin mga tol, ang esensya ng due process ay dalawa. No? Yung ipaalam sa'yo kung ano yung mga akusasyon at bigyan ka ng pagkakataon na madinig ang panig mo. Hindi inalis yun kay Sara Duterte. Kaya wag niyong palalabasin na walang due process dito. Sa ikatlong pagkakataon sa live stream na ito, sasabihin ko, tangang Duterte supporter lamang ang maniniwala na walang due process dito na ibinibigay kay Sara Duterte. Rules. In fact, pagkatapos ng hearing, pagkatapos magbotohan kung may probable cause, another botohan na naman pag sa plenaryo. So, kailangan naman dyan ang makumbinsi mo yung hindi na yung mga miyembro lamang, bagkut yung mga miyembro na as a whole, yung more than 300 members of the House. So, ang kailangan dyan na boto is 1/3, which is 105. Anything short of 1/3 vote. At ako'y naniniwala na tama yung balita nung nakaraan. Naalala ninyo yon, yung ibinalita ng politico.com.ph na ayon sa kanilang source, ito pong si Majority Leader Sandro Marcos ay nakasecured na ng at least 200 signatures mula po sa mga kongresista. In short mga tol, dumadaan na lamang po ito sa due process, no? Doon po sa standard procedure para po wala nang maging dahilan pa na itong kampo ni Sara Duterte questionin pa ito sa Korte Suprema. Pero syempre kung gusto nilang gawin yon, wala namang magagawa din ang complainant at ang Committee on Justice. After all, the final arbiter sa lahat ng mga issues about interpretations of law ay nasa Korte Suprema. Pero ako yung malakas na naniniwala na hindi po pakikialaman ng Korte Suprema kung ano man meron na mandato ang House of Representatives sa kasalukuyan. Kaya lang naman nagkaroon ng pagkakataon ng Korte Suprema nung nakaraang taon kasi si Mr. Portwid ginawang delaying tactics, dinribol yung mandato ng Senado eh. Kung ang ginawa naman ng Senado, nag-proceed kagad sila sa trial, kahit nandoon sa Korte Suprema yon, walang magiging epekto muna yung ginagawa ng Senado sa separate na issue sa Korte Suprema. O di, ang nangyari, dinribol ni Chis Escudero, kaya nung naglabas ng desisyon ang Korte Suprema na pabor para kay Sara Duterte, hindi na nakatake action ang Senado at in-archive na lamang yung impeachment laban kay Sara Duterte. Pero dito, ang tanging paraan lamang ng kampo ni Sara Duterte ay makapag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Agad-agad ba makakapag-desisyon ng Korte Suprema dyan? Siyempre hindi. Tapos na yung Committee on Justice hearing bago siguro makapag-desisyon ng Korte. No? Pero yung pag-i-issue ba ng TRO gagawin ng Korte Suprema? I don't think na gagawin niya ng Korte Suprema. Dahil pag ginawa ng Korte Suprema na issue ng TRO, ito pong Committee on Justice hearing,
para po nilang sinaklawan ang co-equal branch of the government, no? Hindi lang parang sinaklawan talaga nila yung kapantay ang kapangyarihan na branch ng gobyerno. May kanya-kanya po kasing kapangyarihan ang bawat sangay ng gobyerno. Hindi po pwedeng saklawan niya ng ibang sangay maliban na lamang kung merong pong maling nangyari. Ang pinakamagandang basihan kung merong maling interpretasyon or pagpapatupad ng batas at ito ay i-interpret syempre ng Korte Suprema. But dito sa ginagawa ngayon ng House of Representatives, malinaw po na yan ay alinsunod sa kanilang naging dalawang desisyon. Yung desisyon nila originally noong July 2025 at saka yung kanilang naging resolution sa motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives noong nakaraang taon at inilabas po ng Korte Suprema nitong January 2026. Sumusunod po ngayon itong House of Representatives sa desisyon mismo ng Korte. Kaya nga disadvantage ang nangyari kay Sara Duterte, akala nila pabor eh. Kasi kung ang ginawa nila, hindi nila question yung sitwasyon at uulitin ang nangyaring impeachment, 1/3 vote, wala nang ganitong hearing pa sa House of Representatives. Hindi na natin makikita agad-agad yung mga ebidensya. No, aakit na kaagad sa Senado. Doon pwede nilang mapagtakpan dahil pagbobotohan lang ng mga senador eh. Pumapayag ba kayong magkaroon ng subpoena para po utusan ng mga institusyon na may hawak sa mga bank records, for example, nitong si Sara Duterte, kapag majority ng Senado ang bumoto para hindi payagan ang subpoena, walang magagawa ang mga complainant at prosecutor. Kaso dito, no? Majority ng mga kongresista gusto po yun. Kaya isusupwena po yan. Ayon na rin sa pagpapaliwanag ni Congresswoman Jinky Luistro. At syempre, dito sa magiging pagpapaliwanag nitong si Congressman Joel Chua. Ang daldal ko na, ituloy po natin ang pakikinig dito po kay Joel Chua. Dismiss pa rin ang kaso. Opo, pero yung mangyayari po sa March 25, kung sino-sino ang maghaharap-harap doon, kayo-kayo pa rin po ba mga kongresista po, pati yung mga naghain ng complainants, or andyan na rin po ang presence dapat ng Vice Presidente at ng kanyang mga abogado? In-invite na po siya. Ang pagkakaalam ko po, in-invite siya. But basically, sa Wednesday, ang mangyayari po dyan ay magkakaroon ng discussion of the ground rules. Ano yung magiging ground rules na mangyayari for the next 4, 5, or 6 hearings dito sa Committee on Justice. Pangalawa, i-rule na rin namin yung mga motions at saka mga subpoenas na nire-request ng mga miyembro. Yan na yung sinasabi Kung maalala ninyo, isa po. Yan na yung sinasabi ko kanina. No? Kung walang kautusan ng Korte Suprema, baka hindi na to dumaan sa ganitong proseso. 1/3 na kagad yun. After all, mauuwi rin naman sa 1/3 votes po ito. No? Pero dahil nga gusto ng Korte Suprema, ibigay ang due process kay Sara Duterte, ito na yung nangyayari. Biruin ninyo, imbis na hindi natin makikita yung mga bank records kung totoo ba o hindi, malalaman na natin ngayon. The moment na isupwena itong mga bangko na ito, wala silang magagawa kung hindi mag-comply, regardless kung ano man ang maging pagtutol dyan ng kampo ni Sara Duterte. Bakit? That is the only exception or some of the exception under the law. Pagpapaliwanag po ito ng mga abogado na nakakaalam po dyan. Sa bank secrecy law kasi, isa po sa exceptions ay ang impeachment proceedings. Kaya hindi pa pwedeng tumanggi ang mga bangko dito. Malalaman na natin once and for all, totoo ba yung mga akusasyon ni Antonio Trillanes na may bangko sa BPI, na may account sa BPI, itong si Sara Duterte at ang kanyang pamilya? Ngayon, mga tatanga-tangang Duterte supporters, paano ngayon ang gagawin ninyo? Kung malaman ngayon sa totoo, na ipakita, ay meron palang mga bank accounts talaga at ito pala yung mga naglabas-pasok na pera sa pamilya Duterte. Duterte pa rin kayo? Katangahan na yan. Kasi bakit? Sabi ng mga iniidolo nyo, wala silang tagong yaman eh. Doon natin makikita. Ngayon, kung mali kami, ako po, magbibigay po ako ng apology sa harapan ng publiko. Pasensya ka na, pusit. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Wala ka palang kasalanan, pusit. Pasensya ka na. Ganun lang naman yun eh. Sa mga request po dyan,
ay request ni Congressman Shea Jokno Opo. ma-obtain yung kustodiya ng ni Madriaga, yung isa sa mga vital witness. Pangalawa, yung mga sakpina na hinihingi additional evidence, no? So, yan, lahat yan, yung mga motions na yan, pag-uusapan dito sa darating na Wednesday sa hearing. At isa pa sa mga agenda dyan ay pag-uusapan kung may mga, kung sino pa yung mga iimbitahan ng mga person sa susunod Yan. na pagdalo or sa susunod. At yan ang isa sa mga kinakatakutan ngayon ng mga Duterte supporter, no? Sabi nila sinungaling daw si Ramil Madriaga kaya sinampahan ng kasong perjury. Sinungaling naman pala, bakit kayo natatakot na lumantad siya? Di ba? Kung nagsisinungaling si Ramil Madriaga, di palanta rin. Malalaman at malalaman po natin yan kung siya po yung nagsisinungaling o hindi. Napakaseryoso ng mga alegasyon ni Ramil Madriaga. Sinasabi niya na inuutusan siya ni Sara Duterte para magdala ng mga pera po na ito na nakalagay sa duffel bags, na confidential funds, at dalhin sa iba't ibang personalidad sa iba't ibang lokasyon. O, di ba? Magkakaalaman yan. Sunod na hearing, which is set on April 14, if I'm not Yes mistaken. po, opo. At yung talaga, doon na magkakaroon ng talagang hearing, yung mini trial. Ako, pero itong sa darating na Wednesday, kung sakaling sumipot ang Vice Presidente, marinig ba natin siyang magsalita o sumagot at tatanungin din po ba siya ng mga members ng committee? Doon sa ating invitation, ay yung binanggit ko yung yun lamang yung mga tatalakayin, pero may other matters. So siguro baka po pwede bigyan din siya ng opportunity na makapagsalita. But syempre ito, Makasingit lang. Pinagmamalaki ng mga tatanga-tangang Duterte supporter yung 2028. Sige, wala namang problemang mangarap kayo. Pero tandaan po ninyo, 2026 pa lang ngayon. Kung maging presidente sa 2028 si Sara Duterte, di iyak kami. Pero kayo ngayon ang iiyak. Para kayong mga, yung, alam niyo yung mga nakakaramdam ng delusyon, no? Ang kasalukuyan, 2026, tapos ang isipan ninyo nasa 2028 na. Oy, mga tanga, focus muna kayo ngayon ha, kung paano nyo ipagtatanggol itong pusit, no? Grabe ang mga akusasyon dito laban sa kanya. Ipagtanggol nyo kasi sa maayos. Kung tama ang mga argumento ninyo, hindi nyo kinakailangan magmura. Kaya ako kayo nasasabihang mga tangang Duterte supporter eh. Imbis na tatawagin ko lang kayong DDS, dati nga ang tawag ko lang sa inyo DD shit eh. Pero napansin nyo ba mga tol, hindi ko na sila tinatawag na DD shit. Kahit ako ang nagpauso ng DD shit na yan, ayoko nang tawaging DD shit. Parang binibigyan ko pa sila ng special na termino eh. Direktahin na kagad natin. Tanga itong mga Duterte supporters. Wag na natin tawaging DD shit ang mga yan. Huwag kayong matakot na mag-comment ng tangang DDS. Napapansin nyo ba? Ako nga mismo, monetize ang page ko, pero pag magsulat ako sa page ko, di ako natatakot eh. No? Talagang sinasabihan kong tanga yung mga Duterte supporters eh. Instead na DDS o DD shit lamang. O, tingnan nyo rito. O, hindi kayang tanggapin ito ng mga tangang DDS. Ano ba yung reels ko dito? Sabi ko kasi dito, nakita ko dun sa isang post, parang sinasabi na aminin nyo na hindi kayang makipagdebate ni Sara Duterte. Kaya naisip ko, i-vlog ko nga ito, pakinggan ninyo. Mga tol, ito ang hindi kayang tanggapin ng mga tatanga-tangang Duterte supporter. Hulaan nyo kung ano. Yung hindi kayang makipagdebate nitong si Sara Duterte. Hindi nila matatanggap yan mga tol kasi ang tingin nila kay Sara Duterte napakatalino, napakagaling. Pero ang katotohanan, hindi kayang makipagdebate ni Sara Duterte. Yun ang totoo dyan. No? Pero syempre dahil mga tanga itong mga Duterte supporters na ito, patuloy lamang silang maniniwala na magaling si Sara Duterte, tapos yung humahamon sa kanya na si Lovely Granada, hindi nila atakihin doon sa issue ng debate kung hindi aatakihin nila sa itsura nito. Biruin mo, lalaitin nila yung itsura ng tao. Tapos, magpapakalat sila ng fake news na ganito daw yung sinabi ni Lovely Granada.
na kulang yung konteksto. O, ganun lang tong mga tao na ito. Pero kung gusto nyo talaga na kahit paano tawagin ko kayong DDS, umayos kayo sa comment sections. Manonood kayo dito sa akin, tapos mag-ad hominem lang kayo. Nakakarinig tuloy kayo ng mga tatanga-tangang Duterte supporter kayo. 'Di ba? Tapos mapipikon kayo. Eh hindi nyo naman ako kayang pikunin dito. Hindi ko nakakalimutan yung pangako ko. Sabi ko kasi sa mga manonood natin, kapag may nakapikon sa akin, magbibigay ako ng 100,000 pesos sa sino mang makakapikon sa akin. Eh pag naisip ko pa lamang yung 100,000 pesos, nanlalamig na ako kaya hindi na ako mapipikon eh. Kung mataas ang boses ko dito, madalas ganoon talaga ako magsalita. O balik po tayo dito sa pakikinig kay Congressman Joel Chua. So as part of due process, she will be invited for every hearing. Okay. Pero natin si Sarly para siya ay sumalang na agad at direktang tanungin at sumagot doon sa mga tanong ng members ng committee. So tama po kayo. Kasi karapatan naman niya bilang respondent na malaman ang kada hearing para at least ay hindi masasabi na hindi siya na-inform. Opo. And speaking of VP Sara, kung ang kanya pong paniganok, si Attorney Michael Powa, ang spokesman po ng legal team ni VP Sara, naninindigan po sila doon sa kanilang posisyon na fundamental defect, suffers from fundamental defect daw po itong development dyan sa impeachment case ni VP Sara, at sinasabi nila na built on conclusions, speculation at mga naratibong hindi naman daw po nakaangkla doon sa ultimate facts na required ng konstitusyon at ng mga rules. Ito pong development dyan sa House Committee on Justice. Ano po ang... Bago natin pakinggan yung sasabihin ni Congressman Joel Chua, ito ang problema eh. Tinatanga ng kampo ni Sara Duterte ang mga tangang Duterte supporter. Pero napakasimple lang naman mga tol. Kahit hindi ka abogado, dapat alam mo kung ano ang pinagkaiba ng ultimate facts sa evidentiary facts. Gusto kasing palabasin ng kampo ni Sara Duterte, walang evidentiary facts pero ginagamit nilang salita ultimate facts. No? Simple lang. Kapag ka ultimate facts, merong aligasyon ng paglabag o yung impeachable offense. Ano ba yung mga alegasyon na impeachable offense dito kay Sara Duterte? Pagbabanta niya. Yung kanyang panunuhol, yung kanyang hindi tamang paggasta sa confidential funds, yung hindi maipaliwanag na yaman at hindi pagsunod sa requirements ng SANN. Ultimate facts po yun. Yun yung mga alegasyon laban sa kanya. Now, pagka tiningnan na natin kung ano yung evidentiary facts, ito na yung susunod na mga yugto, lalong-lalo na sa trial. 'Di ba? Sa full-blown trial. Kasi papatunayan na ngayon sa pamamagitan ng mga evidentiary, ng mga evidence, yung mga akusasyon laban kay Sara Duterte. O, ito, pusit, nag-meltdown ka, PI kayong lahat. 'Di ba? Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Lisa Marcos. Diba, ganun pa yung meltdown niya noon. Huwag kang mag-alala, ma'am. May kinausap na ako. No joke, no joke. Di ba? Tapos, gusto niya parang gilitan si Pangulong Bongbong Marcos. Papatunayan ngayon kung totoo ba yun o hindi. Eh, paano mo ngayon masasabing hindi totoo yun? Wala namang AI na ganun. No? AI ba yung kumakalat? Katulad po nito, Sara Duterte, threaten President BBM. AI ba to? No? Ito, ebidensya ito eh. Ito, Huwag ka ito, evidentiary facts po ito, mga tol. Na nung gabi, nung November 23, itong si Sara Duterte nag-meltdown at ganito po ang kanyang mga sinabi na naging basihan ngayon para po siya ay i-impeach. Hopefully, sa ikalawang pagkakataon kasi pagbobotohan pa yan eh. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo magpatay sila. Evidentiary fact ito, mga tol. Ito, patunay na mismo ito.
Ano pa ang mga example ng evidentiary fact? Yung kanyang SALN, yung posibleng bank records na lalabas kinalaunan. Huwag nilang i-confuse ang taong bayan. Pakinggan natin ang sagot ni Congressman Joel Chua. Inyong masasabi doon, sir? Well, nare-respeto natin kanilang opinion, but at the end of the day, meron kami mga parameters bilang miyembro ng Committee on Justice na aming susundan. At yun po yung aming magiging palatuntunan o magiging batayan sa pagdinig po dito sa ating hearing dito po sa impeachment complaint. Mm. Magiging panuntunan, hindi pala tuntunan. Nagkamali lang syempre. Tao lang eh. Ako nga, madalas ako nagkakamali eh. Di ba? Kasi palatuntunan, programa yun eh. No? Yung panuntunan o mga rules na pagbabasihan, yun, yung sinasabi dito. Nito pong si Congressman Joel Chua. At saludo tayo. Saludo ako dito kay Congressman Joel Chua. No, matatag po ito. Naninindigan po ito kung ano ang tama at dapat. Ginawa lahat ni Sara Duterte para siya matalo sa kanyang distrito sa City of Manila. Pero hindi nagtagumpay si Sara Duterte. In fact, alam niyo, parang may sumpa pa nga ang endorsement ni Sara Duterte eh. May isang kongresista na inendorso si Sara Duterte, walang nanalo. Merong nanalo, maliit ang lamang na technical pa. Yung kalaban ni Congressman Bienvenido Abante Jr. O yung pinakahuli, dinideny nila, hindi daw inendorso nitong si Sara Duterte si Mr. Liaga. O, talo, tinambakan. Pinalabas nila, ang tagal na nakalabas sa social media, ang taas daw ng survey, tambak itong si Dr. Acop, pero nung actual election, anong nangyari? Tinambakan ni Dr. Acop, si Mr. Liaga na inendorso ni Sara Duterte kahit dinideny nila. Anyway mga tol, yan muna ang update natin kaugnay po ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At nakita ko si Scorpio, magalit ka kung gusto mong magalit, pero ito ang sinabi ni Senator JB Ejercito kanina sa programang executive session. Hindi na ako magko-comment dito mga tol. No? Pakinggan na lamang po natin, pakinggan mo na lang Scorpio at ito. JB, tanong ko lang bago tayo magtapos meron bang patakaran sa Senado, for example, ang isang sitting senator na kunyari ba, extended na hindi siya nakakapasok o ano, meron bang patakaran dyan na dapat yung mga ganyan, parusahan o maaaring dapat Ayaw pumasok. yung ayaw pumasok, meron bang patakaran at all kayo na dapat itong mga to, yung mga ganun type, Hindi, kasi- may patakaran ba kayo? Na sa Senado na gano'n. Una-una, yung ethics committee, no? Okay. Wala may gusto niyong committee yan. Napakahirap. Sino ang chairman ng ethics committee na yan? Ako nga. Walang gusto kumuha nito eh. Kaya nga November na ako nag-approve. Dahil walang gusto kumuha. Pinakiusapan na tayo ni Senator President Soto. Kaya sa ngayon, may siyam na nakadakit na kaso na ngayon. Iba't iba-iba. At ito yung kay Senator Bato kasi current issue na maraming nagpe-pressure, bakit hindi unahin, bakit hindi parusahan dahil hindi pumapasok. Pero pang-anim pa siya eh. No? At ang sabi ko doon sa last week, nag-meeting na ang ethics committee. No? Finally, nakapag-meeting na kami. Na-approve na yung rules. Sino ba member muna niyan? Sino ba member niyan? Ang vice chair natin si Francis Kiko Pangilinan, Okay. Senator Erwin Tulfo, Okay. for the majority. Tapos ang minority naman, Senator Amy Marcos, Okay. Senator Marcoleta. So, Okay. even na even to eh. Okay. Tapos the rest yung mga, yung mga ex-officio members Okay. na. No? So, ang nangyari, sinabi ko sa in-update ko sila na kung hindi natin kung sakaling itutuloy yung hearing ni Senator De La Rosa ngayon, madi-dismiss. Hindi ko sinabing i-dismiss. Madi-dismiss dahil nga, wala sa rules ng Senado yung tungkol sa no work no pay. Kumbaga siguro yung mga nagsulat ng dati, ng rules of the Senate, hindi na-anticipate na may ganitong mangyayari sitwasyon. So, hindi na gawa ng, kumbaga, wala pa naman na Walang basihan. Parang kasi lumabas sa media, parang i-dismiss eh. Hindi ko sinabing i-dismiss, Kasi madi-dismiss. ang number one rule kasi sa aming mga abogado sa NJB, bago mo bigyan ng patawan mo ng kahit na anong penalty yung Dapat may isang tao, basihan. dapat may legal basis ka. At ang basis nyo dyan, dapat yung rules ninyo. Kung wala namang palang basihan sa rules ninyo, paano gagawin yun? Ano yun?
violation din yun ng due process. Saka tama rin, dapat at may due process. At saka kung ang isang option Oo. is for the Senate to amend the rules, So ang Senado, buong Senado, buong Senado. buong Senado. At saka may oras pa, pang-anim pa naman. Ayun. Para kung sakali ay... So may oras pa naman magtago tayo, Magre-resign. magtago. Mawala Ano to, procedural to. Ayun, proceed. Para sana intindihin. Hindi dahil galit ka, gusto mo So mauna parang na. Kongreso sa House of Representatives, ganun din. Meron din Ganun silang din, rules, lahat- ano? Lahat yan. Oo, Lahat ganun. procedural matter. Yung panahon ni Ombudsman Boy, alam ko, nagawa na nila yung rules. Dahil alam ko, yung Ombudsman Boy yung gumawa ng rules sa House, eh, no? Kayo nag-update ng update lagi ng rules, eh, no? So wala mga issue na gano'n na mangyayari. Na meron din yan. Sa ethics, mabigat yan ng ethics talaga. Mabigat din ang... Isa sa pinakamahirap hawakan yan na committee. Awkward kasi. Kasi ikaw ang ikaw ang Budol yung kapwa mo. ikaw ang mag-judge sa mga kasama mo eh. Oo, Napakahirap. yun. Kaya kayo, pare-pareho lang kayo Oo. ng stature Oo. as members of the House. Oo. So, dapat dyan, mabigat ang kumpas ng leader ng House o ng Senate. Nasa House. O dapat doon pa rin, hindi mo pinapasa, dapat doon. Nakalapat ka. Okay, no comment na ako dyan, ha. Basta pinadinig ko lamang sa inyo yung posisyon ni Senator JB Ejercito. And lastly, i-address natin itong sabi niya sana mapansin daw siya. Hindi ka nakikita sa YouTube pero babasahin ko na lamang. Sabi niya sa Facebook, dapat paalalahanan si PBBM pag nag-resign si Sara at tatakbo ay yung plano nila dapat yung Comelec po si Garcia tanggalin ni PBBM kasi hawak po nila yung mga Duterte. Malaking impact po yon kasi hudas po yan si Garcia, dadayain nila yung botohan po, malaki pong daraya. Gagawin yan, maupo lang si Sara, kaya gagawin niyang mag-resign yan para makatakbo president kahit sakali makulong po siya. Napanood niya raw kay Epipanyo Vlogger. Alam po ninyo, kailangan po natin ng tamang kaalaman, ano? Ganito po kasi yan. Si Garcia ang nag-appoint po dyan as commissioner si Rodrigo Duterte. Ang nag-appoint po sa kanya as COMELEC chairman si Pangulong Bongbong Marcos. Dapat mag-sink in po sa atin yan. Kung meron mang dapat sisihin kung bakit nakaupo si Chairman Garcia bilang chairman ng COMELEC, si PBBM yun kung gusto nyong manisi. Kasi parang lumalabas na ganun po eh. Pero ang katotohanan, hindi po siya pwedeng tanggalin ni Pangulong Bongbong Marcos na. Kahit gustuhin man natin, hindi po. Ang tanging kaparaanan lamang para matanggal si Chairman Garcia ay itong prosesong pinagdadaanan ni Sara Duterte, impeachment. Tandaan po natin, under the Constitution, ang mga impeachable officer ay presidente, vice-presidente, members of the Constitutional Commission, ombudsman, members of the Supreme Court. Yun lamang. No? Hindi po pwede na gusto natin tanggalin ni PBBM si Garcia. Unang-una, si PBBM ang nag-appoint sa kanya as chairman. Pangalawa, walang kapangyarihan si PBBM na tanggalin si Chairman Garcia. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. At mag-iingat po tayo sa mga impormasyon na na-acquire po natin, mga tol. Kasi hindi lahat ng sinasabi ng mga vlogger totoo, hindi lahat ng mga napapanood po natin totoo. Let's use our critical thinking skills, and always fact check. Huwag tayong basta maniwala, sinabi nito. Kahit sa akin, pag sinabi ko, huwag kayong basta maniwala sa akin. Always fact check. Always ask someone, totoo ba yung sinabi ni Top 1? Ganun po dapat, para hindi po tayo matutulad sa mga tatanga-tangang Duterte supporters. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Salamat na ayos na yung rep namin. Bye!